O ayan na mga kababayan, sinagot na ni Amy Marcos ang numero 1 katanungan ng bayan. Nabangag nga ba ang kapatid niyang si BBM? Dahil ang sabi natin mga kababayan dyan natin pagbabasihan mga kababayan kung ano ang ating pagtanggap dito kay Amy Marcos mga kababayan. Kung talaga bang sincero siya o nagpapanggap lang. Dahil kapag sasabihin niyang oo, si BBM na ang mananagot nito mga kababayan. At kung sasabihin na namang hindi, at later on mapatunayan natin at talagang mayroong basihan na ngag-ngag si BBM mga kababayan, ay tuluyan na tayong mawawalan ng tiwala kay Amy. At kung hindi naman siya sasagot mga kababayan, ay mananatili ang ating pagdududa sa kanya. At ngayon mga kababayan, apparently, ang sagot niya. Pabuti na lang tinanong ni Roque mga kababayan nag-deny si Amy. Naghugas kamay mga kababayan. As usual, pumagitna. At sinabing wala siyang ebidensya na si BBM ay ngagba. Hindi daw niya nakita mga kababayan na gumagamit ng droga. At ayaw din daw niyang malaman mga kababayan kung adik nga ba at hindi. At kung mayroon daw lalabas sa ebidensya, ay gusto daw niya itong patayin. Wow ha. Panoorin niyo po mga kababayan. At ang sinasabi naman niya, ayan, tinanong ko siya talaga ha, bakit ba kasi ayaw mong pang sabihin na bangag ang kapatid mo? Bangag ang kapatid mo yan. Nagsimula yung kanyang bisyo na yan. Blood is thicker than water. Yan ang lagi nating iniisip Blood is thicker than water. Kahit ano-ano pa man yan mga kababayan, Marcos pa rin yang si Amy. Nasa kolehiyo pa siya, bata pa siya, so kakilala mo siya. Ang sabi niya, ito po quote ko, because I have not seen any evidence. I have not seen any evidence? Talaga lang ba, Amy? So, para kay Manang Amy, dapat nakita niyang sumisinghot ang kanyang kapatid para maniwala siya na bangag. Pero, ang sinasabi niya, meanwhile, habang di pa niya nakikita ang ebidensya at yan nga yung pagsisinghot, ayaw niyang maniwala na ayaw daw maniwala na bangag si BBM mga kababayan. Bangag yung kapatid niya. Pero sa akin naman, there is such a thing as so malinaw na mga kababayan ha. Parang ang sagot ni Amy, hindi ko alam. Hindi niya sinagot na oo, hindi niya sinagot na hindi. Parang nga sa kanya, ayaw niyang maniwala. Wala pa daw siyang ebidensya. Ang sagot niya, hindi ko alam. So, kung dyan mga kababayan, ang ating basihan, ang aming sagot din sa iyo, Amy, kung dapat ka bang pagkakatiwalaan, ay hindi namin alam. In short, duda kami sa iyo. Yan sa ginagawa mong pagkampi-kampi sa mga Duterte hanggang ngayon. Katulad ng sagot mo, na hindi mo alam, wala kang ebidensya, kung bangag nga ba si BBM o hindi. Wala daw siyang ebidensya mga kababayan Hindi daw niya alam at ayaw din daw niyang malaman. Ayaw mong malaman? Buhay ng 100 million plus Filipino ang nakasalalay dyan Bakit hindi mo alamin, Amy? At besides, ayaw daw niyang maniwala mga kababayan na bangag si BBM. Si PRRD na mismo ang nagsabi, may presidente tayong bangag. Yan pa nga ang tilahudyat mga kababayan sa galit ni BBM na ipinadala si PRRD sa ICC. Dahil binulgar niya. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa sabi ni PRRD na bangag si BBM. Bakit ka pa nandyan? Anong purpose no dyan? Plastikan? General reputation, no? At siguro naman na napakaliit ang mundong linilibutan nila, ginagalawan nila. Ilan lang naman ang mamayaman na makapangyarihan sa Pilipinas. Sila rin yan. Mayroon nga tayong nabasa sa mga komento mga kababayan na talagang si BBM lang nga ba mga kababayan ang addict o naging addict o dating addict o gumagamit dating ng cocaine, anak ng Marcos. Si BBM lang ba ang may isyong ganyan? Yan ang nababasa natin mga kababayan doon sa mga komento. Sana nga lang mga kababayan, hindi nila sinasabi na pati si Amy na pagdududahan. Ewan lang natin. Kahit paano, alam niya kung ano yung usap-usapan na bisyo ng kanyang kapatid. Pero officially, ang sagot niya sa akin, I still have to see the evidence. I still have to see the evidence. So paano na yung sinasabi mong dumudugo yung ilong nila? Ano lang yun? Mayroon silang dengue? Nagka-dengue ba? Yan niya. At saka ang sabi niya, I do not see them. I do not wish to see them. Gusto ko silang patayin. Quote,
Bakit gusto mong patayin ang ebidensya? Ayaw daw niya makita ang ebidensya, mga kababayan, na adik ang kapatid niya. Kung mayroon man, ha? Bakit? Blood is thicker than water, mga kababayan. Kaya, base dito sa sagot ni Aimee, mga kababayan, ang duda sa ating mga isip nananatili. Kaya hindi ka namin lubusang mapagkakatiwalaan, Aimee. Dahil, eto na nga, base sa sagot mo. Yan, ha? Gusto ko silang patayin. At in fairness, dun sa mga Sunday lunches na Baka, Roque, ikaw ang kanyang read between the lines noon, ha? Bakit mo tinatanong ng ganyan? Grabe talaga, yan talaga ang words ni Aimee. Gusto ko silang patayin. Yung mga ebidensya daw, wow. Bakit ayaw mong malaman ng mga tao in case mayroon, Aimee? Post ng Marcos Jr. at ng kanyang may bahay, talaga namang ang napupunta ron, mga anak ni Manang Aimee, hindi siya. So I believe her naman na matagal na niyang ayaw makipagkita doon sa kanyang kapatid. Ito, mga kababayan, no? Ito. Ang ginagawa nito si Aimee, mga kababayan, ay pinagtatanggol niya at sinesave niya ang kanyang kapatid na si BBM sa kanyang pananagutan in the future. Tandaan niyo, mga kababayan, dahil sa kaibigan nitong si Aimee, kahit hindi pa siya tumakbog na mas mataas na pwesto. Dahil nakuha na niya ang loob ni VP Sara at mga Duterte at mga kakampi. Later on, kapag maupo ng presidente si VP Sara Duterte, yan ang makikiusap kay VP Inday, mga kababayan. Huwag na nating ikulong itong si BBM dahil kawawa naman. Yan ang makikiusap, mga kababayan. Walang pananagutan, walang accountability na mangyayari, mga kababayan, dahil makikiusap yan si Mangga kapag presidente na si VP Sara. Dahil hindi natin talaga siya nakikita. Ang talagang tanong lang ng mga DDS, at isa na ako doon, kapatid mo yan, sabi mo sa amin kung talagang may alam ka sa kanyang bisyo. Ayaw sagutin wala daw siyang ebidensya na pulborone. So alam nyo na, mga kababayan, ha, dahil hindi niya sinagot, mananatili din ang ating duda sa kanya. Anyway, isa lang po yan sa mga juicy behind the scenes, no? Juicy! Now, meron ding mga behind the scenes na nangyari nung ako'y nagtatalumpati. Meron kasi dong isang volunteer na kakilala ko naman. Sino? At akala ko close ako sa kanya. Sino? Konti lang naman ang doon nila, mga kababayan, mga nagbablog at ka-close si Roque. Pero talagang sandaling-sandali, sa simula pa lang ako, dahil nagsimula ako doon sa bangag-bangag, no? Ngiwi-ngiwi at butod, ay pumupunta siya sa harap ng entablado at nagsasay ng X na parang pinapatigil ako, no? Sino yan? So anyway, hindi ko siya pinapansin dahil alam ko naman na napakaikli pa lang ng panahon na ginugol ko sa pananalita. So imposible naman na senyas yan na napakatagal na ako nagsasalita. Ayaw niya, yung tinutukoy na Roque, mga kababayan, na atakihin si Marcos. Yan ba? It turns out talagang pinapatigil nila ako dahil meron daw nagsabi na hindi daw dapat ako magbangag-bangag dahil birthday celebration ni Inday Sara. Bakit? Si Bastek nga, mga kababayan, inatake si BBM, tinawag na bangag, ugag, tsaka buang. Huwag niyo naman pigilan si Roque. At kung sino man yung tao, mga kababayan, no, andun na sa harapan si Roque, papatigilin mo, harap-harapan. Sinabihan mo sana bago umakyat sa entablado na tone down dahil birthday ito ni Sara. Pero kahit pa, mga kababayan, na birthday ni Sara, hindi naman ang birthday ni Sara ang sineselebrate doon. Hindi lang ang birthday ni VP Inday, kundi in support din kay PRRD. At yung dissent, mga kababayan, disgusto ng tao kay BBM na siyang nagpadala kay PRRD dyan sa lahig. At mali doon yung harap-harapan mong papatigilin, nagsasalita na dyan sa harapan, hayaan mo na lang. Well, nung ako nagsasalita, hindi ko naisip yun kasi hindi ko naman talaga inisip na walang babanat sa mga Marcoses sa pagkakataon na yun, birthday or not ni Inday Sara. And true enough, si Robin, si Vice Mayor Baste at saka si Inday Sara mismo ay bumanat. Marcos Jr., no? Ang talagang mensahe ni Inday Sara kay Marcos Jr. is we do not deserve the government that is being run by Mr. Marcos, no? So di ba banat din naman yon. So hindi ko alam talaga kung meron lang talagang sa kampo ng mga Marcos na gumamit ng tao na nagpapigil sa akin magsalita or talaga lang sabi nila staff daw mismo ni VP Sara ang nagsabi na huwag magbangag-bangag.
Are you sure? Sinabi yan ni Sarah? O baka sila lang mga kababayan ang nagsabi niyan? Eh kahit na, hindi niyo mapipigilan si Roque. Kung yan ang gusto niyang sabihin mga kababayan. Doon sa okasyon na kanyang birthday. Pero ako hindi ako naniniwala doon dahil kakilala naman ako ni Inday Sara mismo. Eh kaya nga ako nandito sa Dahig, humihingi ng asylum dahil walang tigil ang aking pananalita. At maraming salamat nga pala. And by the way, yung word na bangag mga kababayan, galing pa yan kay dating Pangulong Digong ha. Siya ang nagbinyag kay BBM mga kababayan na bangag. Ginamit lang ni Roque. Kay BP Sara, no? Doon sa siguro mayroon lang miscommunication at masyadong siguro, anong tawag doon sa formal lang siguro masyado yung OFW na nanita kay Roque. Napakaganda niyan sinabi na naniniwala siya yung pagigipit sa akin ay dahil nga sa pagiging malakas na supporter kay Tatay Digong at sa kanya, no? At kaya hindi ako naniniwala na si VP Sara mismo isa-censor ako. Kasi naintindihan niya na talaga nagkaaloko-loko na yung buhay ko, yung aking pamilya, na wala nang lahat sa akin, wala nang lahat importansya sa akin dahil nga ayaw kong bumitiw sa aking suporta sa kanyang ama at sa kanya. So bakit naman si Inday Sara pa magpapasensor sa akin? Siguro miscommunication lang, ganyan. Wag na kayong mag-away, Roque. At doon naman siguro sa OFW na nanita kay Roque mga kababayan. Kung talagang hindi ka tao ni Marcos pinadala dyan. Gaya ng spekulasyon ni Roque. Mag-sorry ka na lang. Mag-sorry ka na lang. Nagustuhan natin si Roque dahil sa kanyang bunganga mga kababayan ng pagiging prangka. Huwag niyong isensor yung tao. So sa akin, may mas malawakan, mas malalim pang kwento dyan. Siyempre, may mga ibang teorya dyan na baka mayroong secret supporter talaga mga Marcos doon sa organizers na talagang pinipigil ako dahil alam nila na napapalasing itong si Liz Satanas kapag ay napapanood na nagbabangbangag at saka lalo na yung butod-butod, no? Ako naman, ba't ko naman ititigil yan? Kinasuhan na nila ako na walang saysay na non-bailable, sinira na nila ang pamilya ko, sinira na nila ang buhay ko, at least mamatay sila sa galit sa akin, sa inis. Dahil hindi ako titigil sa bangag-bangag, ngiwi-ngiwi at butod-butod. Agree or disagree? Di ba? Agree! Hindi ka nga nila napigil doon sa Pilipinas na pwede ka pang ikulong. Diyan pa sa Dahig. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.